Fax-silica? Fax-silica? Kung di mo pa yan alam, nabanggit yan sa SONA. Ito ay isang international partnership na pinubuo ng humigit kumulang 23 countries. Kabilang dyan ang United States, Japan, South Korea, UK at European Union. Ang layunin nito, palakasin ang paggawa ng AI or Artificial Intelligence, semiconductors at computer chips nang hindi masyadong umaasa sa China. Ang assignment ng Philippines, mag-host ng kauna-unahang AI hub ng partnership na ito. Plano nilang magtayo ng isang 4,000-acre technology zone sa New Clark City, Tarlac. So halos isang buong syudad yan. Kasama rito ang data centers, semiconductor facilities, AI research infrastructure, at mineral processing facilities. So maaring umabot sa $10 billion ang investment at target na mapirmahan ang framework agreement this November. Pero tandaan po natin, framework agreement pa lang yan. Hindi pa ito automatic na batas. Napakalaki ng pangangailangan nito sa dalawang bagay. Una, kuryente. Isang kabinet pa lang ng AI computers pwede nang mag-consume ng kuryenteng katumbas ng 50 hanggang 100 bahay. Alam naman nating lahat na isa ang Pilipinas sa may pinakamahal na electricity rate sa Southeast Asia. At lagi pa nga tayo nakakaranas ng brownout. Kaya lumalabas ngayon sa usapan ang possibility ng nuclear power at iba pang bagong energy sources. Pangalawa, nangangailangan to ng tubig. Napakainit ng AI processors. Kailangan silang palamigin. So, sa traditional na cooling system, gumagamit ng napakaraming tubig. Kaya, ang malalaking data center, maaaring gumamit ng milyon-milyong galon ng tubig kada araw, depende sa design at kapasidad. At dito pumapasok ang concern natin. Sa New Clark City, ang pinagkukuhanan din ng tubig ay ginagamit ng mga residente at ang mga magsasaka. Kaya, natural lang na nagtatanong tayo, saan manggagaling ang tubig? Meron bang sapat na supply? At paano napoprotektahan ang ating community? Dito rin nagiging interesting ang usapan. May mga nagsasabi na hanggang 1,000,000 trabaho ang pwedeng mag-open. Pero bilang abogado, gusto ko rin makita ang computation. Paano nakuha ang 1,000,000? Ilang direct jobs? Ilang indirect jobs? Ilang construction jobs? Ilan ang permanent dito? Kapag usapang public policy, mas maganda kung meron po tayong datos. May mga natatakot sa project na to kasi meron daw mga magsasakang pwedeng maapektuhan ng development. May mga tanong din tungkol sa mga ETA communities. At dito po pumapasok ang batas. Sa mga ganitong proyekto, hindi sapat ang simpleng consultation lang. Kung ang project ay makakaapekto sa ancestral domain, maaring kailanganin ang tinatawag na free, prior, and informed consent or FPIC sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act or ang IPRA. Ibig sabihin, hindi lamang dapat ipaalam sa kanila. Kailangan nating sundin ang legal na proseso ng consultation at pahintulot kung sakop ito ng batas. Kung wala ang mga ito, maaaring magkaroon ng legal issues sa project. Marami tayong dapat sundin dito. Una, kung merong environmental impact. Kailangang dumaan sa Environmental Impact Assessment at maaring kailanganin ng Environmental Compliance Certificate or ang ECC mula sa DENR. Pangalawa, kung may epekto sa mga local communities. May mga consultation requirements sa ilalim ng Local Government Code, lalo na sa mga proyektong maaring magdulot ng pollution, pagkawala ng agricultural land, depletion ng natural resources or paglikas ng mga residente. Pangatlo, kung may ancestral domain, papasok dito ang NCIP at ang FPIC requirements ng IPRA. Pang-apat, kung may land acquisition or expropriation, may mga batas tayo tungkol sa tamang compensation at relocation. At kung sakaling bahagi ng energy plan ang nuclear facilities, merong hiwalay na requirements sa ilalim ng Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Kabilang ang consultation na nararapat sa LGUs at ang FPIC kung may naapektuhang indigenous communities. Marami din ang nagtatanong, may kinalaman ba ito sa Article 12, Section 2 ng ating salikang batas? Ang sagot po dyan, posibleng oo, pero depende sa aktual na project.
Ang Article 12, Section 2 ng ating 1987 Constitution ay nagsasabi na ang ating likas na yaman ay pag-aari ng Estado. Ang exploration, development at utilization ng natural resources ay dapat nasa ilalim ng full control and supervision ng ating gobyerno. Kung ang project ay data centers lang, AI research, semiconductor, or manufacturing, karaniwan hindi ito ang pangunahing constitutional issue. Pero kung kasama na ang pagmimina or direktang pagkuha ng mineral resources, doon maaring maging mahalaga ang article na to. Doon papasok ang tanong kung paano ba pinapayagan ang foreign participation at kung sumusunod ba ito sa ating saligang batas. Hindi po tayo dapat maging anti-development, pero hindi rin tayo dapat maging anti-accountability. Pwede nating suportahan ang progreso habang humihingi ng transparency. Pwede nating tanggapin ang investment habang hinihingi ang environmental safeguards. Pwede nating yakapin ang artificial intelligence habang ipinaglalaban ang karapatan ng ating mga magsasaka, katutubo at ang ating susunod na henerasyon.